Hello everyone! Biglaan lang yung lakad namin ito. Kaya gabi na kaming nakarating dito sa Starsway Resort. Ito yung ibinook namin na place, yung mini house nila. Good for 6 packs daw ito. So, sama-sama tayong tingnan yung loob ng kanilang mini house. Tingnan natin ang loob. Tour ko kayo guys. So pagbungad, ito yung makikita mo. Tapos sa left side ay may double deck. Ayun, at initatry na kaagad ni Jet yung bed. Punta naman tayo dun sa isa pang bed. May maliit din pala ditong upuan or lagayan ng gamit. Ito yung loob ng isang bed. Ayan, mas malaki siya kaysa dun sa kabila. May CR din itong mini house na to sa loob. Ito yung CR niya, medyo malawak din. Ito nga pala yung mga nadala lang namin pagkain. Yung iba binili namin sa Alfamart na nadaanan namin. Then yung iba galing lang sa bahay. Kakain muna kami guys bago mag-swimming. Kailangan sulitin kasi late na kaming dumating. Sayang naman yung binayad namin. Supposed to be dapat ang check-in 2 p.m. pero dahil nga biglaan, gabi na nga kami nung dumating. Ayan na nga, pagkatapos namin kumain, diretso na kagad kami dito sa kanilang pool. Malapit lang ito dun sa mini house namin. Isa lang yung pool nila dito pero may jacuzzi naman. Kaya swerte namin ngayon kasi konti lang yung nag-book. Pero kung marami, hindi namin masyado ma-enjoy yung place. Ito yung jacuzzi guys. Maganda siya kasi ay hot water. Then kapag gabi, mas maganda kasi may pailaw sila dito. May pa-effect ng ilaw na iba-iba. Since kumunti nga yung timbok ng araw na yun, sulit na sulit namin yung pool. Lipat naman tayo, Jack. Lipat tayo. Ito yung daang pinasukan namin kahapon. Kagabi pala. Tapos, pagpapasok ka, nasa kaliwang bahagi yung mga tanim na ampalaya. Tapos dito sa kanan ay may mga manok. Free range na mga manok. Hello, Chay. Chay. Pet friendly nga pala yung nabook na resort. Kaya dala namin yung alagang pusa at aso ng mga anak. Kailangan lang magbayad upon entrance. Pero refundable naman para doon sa mga pets niyong dala. May malaking taniman ng ampalaya doon sa katabi ng resort.
Mamaya ka mamamag. Nakatuwa yung ampalaya. Maliit pa lang yung naiigapang ng vine ay may mga bunga na. Tapos pwede na silang i-harvest. Ayun o. Ang lawak nung taniman ng ampalaya. Ayun. Tapos may mga pwede ng anihin. May mga malalaki na. Ayun. Mahaba-haba ring lakad mula dun sa mismong entrance bago marating yung mismong resort. Medyo kakaunti yung mga nag-rent ngayon dito sa resort kasi ito, konti lang yung mga nakapark na sasakyan dito. Ito si 4D. Ito yung bungad ng resort. Maaga pa ngayon kaya halos parang wala pang tao pero yung mga nakasabay naming nag-book kagabi mga tulog pa siguro. Maraming available na cottages, tipi, nipa hut or mini house. Depende sa kailangan nyo at depende kung ilan kayo. At kaya doon din nakadepende yung presyo. Affordable siya compared sa ibang mga resort na napunta namin. Ang may papayo ko lang ay kung pupunta kayo dito ng peak season, parang hindi nyo mai-enjoy kasi isa lamang yung pool nila. So pag maraming kasabay, medyo crowded ka sa pool. May expansion pa sila ditong ginagawa malapit doon sa pag-estayan namin. At balita ko dahil nga isa lang yung pool nila, parang magdadagdag pa sila ng isa pa. Under construction pa yung sa side na to. Hanggang doon sa may kabilang dulo. Nagising na si Jet at pagkakain pumunta na ulit sa swimming pool. Nagising na rin yung iba naming kasabay na nag-book. Ayan, kumakanta na ulit sila. Nagbe-video ka na ulit. Medyo marami pang mga puno at saka mga halaman dito sa resort kaya presko pa ang hangin. Ang kaibahan nito doon sa ibang resort na napuntahan ko ay hindi nila ini-sacrifice yung mga halaman. Na-preserve pa rin nila kagaya ng puno ng nyog.
May maliit din sila ditong sari-sari store. Kaya kapag may nalimutan kayong bilhin, pwede rin dito nilang kayo bumili. Baka meron din sila ditong tinda. Aircon din ba